Itinatago ko ang mga shopping bag sa aking trunk ng kotse tulad ng mga maruming lihim, naghihintay na umalis ang aking asawa para magtrabaho upang mailabas ko ang mga ito. Ang aming garahe ay mukhang backroom ng retail store, ngunit ang aming bank account ay mukhang crime scene. Ang aking asawa ay isang accountant na namamahala ng multi-milyong dolyar na pananalapi ng kumpanya, ngunit itinago ko sa kanya ang $68,000 sa credit card debt. Ang irony ay nakakatawa kung hindi nito sinisira ang aming pagsasama. Sinasabi ko sa aking anak na ang kanyang mga bagong damit ay mula sa tita o mga sale na masyadong maganda upang palampasin. 7 taong gulang siya at ganap na naniniwala sa akin. Ang pagtuturo sa aking anak na magsinungaling ay sumisira sa aking puso ng higit pa sa anumang credit card bill. Ang high mula sa pagbili ng isang bagong bagay ay tumatagal ng mga 20 minuto. Pagkatapos ay nagsisimula ang kahihiyan na sinusundan ng panik ng pagtatago ng ebidensya. Ito ay isang nakakapagod na cycle na tumatakbo sa aking buhay sa loob ng 3 taon. Bumisita ang aking biyenan at nagkomento sa lahat ng aming magagandang bagong bagay. Ang kanyang mapagmalaking ngiti ay nagpahiwatig na ako ay nawala. Ang panggigipit ng kultura na ipakita ang tagumpay ay literal na nagpapabangkarote sa amin. Mayroon akong sistema. Ang mga bagong damit ay diretsyo sa dry cleaner upang alisin ang mga tag at amoy, pagkatapos ay ihahalo sa mga lumang damit. Hindi pa napapansin ng aking asawa, ngunit ang kanyang tiwala ay naagna sa bawat lihim. Ang mga credit card statement ay dumadating sa aking opisina, hindi sa aming bahay. Sinasalo ko ang mga ito na parang mga pambansang lihim. Ang bawat sobre ay pakiramdam na isa pang brick sa pader sa pagitan ko at ng aking asawa. Tinanong ng aking asawa kung bakit ako napakalayo kamakailan. Sinabi ko sa kanya na ang trabaho ay nakababahalang. Ang tunay na stress ay ang pagkalkula kung gaano katagal bago bumagsak ang aming financial house of cards sa aming pamilya. Nakahanap ako ng credit card offer sa aming mail sa bahay at nagkaroon ng buong panic attack. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng napakasama na bahagya kong napunit ito. Ang takot na madiskubre ay pisikal na sumisira sa akin. Tinanong ng aking anak kung mayaman ba kami dahil marami kaming magagandang bagay. Sinabi ko sa kanya na komportable kami, ngunit ang salita ay pakiramdam na kasinungalingan. Talagang isang napalampas na pagbabayad lang mula sa kalamidad. Nakilala ko si A.R. Sharma sa isang women's networking event. Tiningnan niya ako ng may mga matang nakakaalam at sinabing ang mga bag sa ilalim ng iyong mga mata ay hindi dahil sa kakulangan ng tulog, hindi ba? Nakita niya agad sa akin. Ibinahagi ni A.R. Sharma na muntik na niyang mawala ang kanyang pagsasama sa adiksyon sa pamimili 15 taon na ang nakalilipas. Ang pakikinig sa kwento ng kahihiyan ng ibang tao ay nagpaiyak sa akin doon mismo sa magarbong hotel event. Ipinaliwanag niya na ang adiksyon sa pamimili ay hindi tungkol sa mga bagay, ito ay tungkol sa pagpuno ng mga emosyonal na kawalan. Ang bawat pagbili ay ako na sinusubukan bilhin ang pakiramdam ng pagiging sapat. Ang insight ay tumama sa akin tulad ng pisikal na suntok. Ang aking unang takdang aralin ay kalkulahin ang aking kabuang lihim na utang. Ang pagtingin sa numerong $68,000 na nakasulat ay nagpahiwatig na ako ay pisikal na may sakit. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa aking kinatatakutan. Kailangan kong aminin sa aking asawa. Ang gabi bago, hindi ako nakatulog ng lahat. Isinagawa ko ang mga salita sa aking isip, ngunit walang naghanda sa akin para sa aktwal na pagsasabi ng mga ito ng malakas. Ang pag-amin ay ang pinakamahirap na sandali ng aking buhay. Ipinakita ko sa kanya ang mga spreadsheet, ang mga nakatagong statement, lahat. Ang kanyang mukha ay mula sa pagkalito hanggang sa sakit hanggang sa ganap na pagkawasak. Hindi siya sumigaw, nagtanong lang bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan. Ang tanong na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang galit. Nasira ko ang tiwala na siyang pundasyon ng aming 12 taong pagsasama. Nagsimula kami ng financial therapy kasama si A.R. Sharma ng magkasama. Ang unang session ay halos katahimikan at luha. Ngunit kami ay nasa parehong silid, humaharap sa parehong problema, sa unang pagkakataon. Lumikha kami ng aming unang tapat na budget ng pamilya. Ang pagtingin sa aming tunay na numero sa halip na aking mga peking numero ay nakakatakot, ngunit nagpapalaya din ang katotohanan ay talagang nagpapalaya sa iyo, kahit na masakit. Ipinagbili ko ang aking mga unang nakatagong binili online.
Ang panonood sa mga designer bag na itinago ko na pumunta sa mga bagong may-ari ay pakiramdam na pagtatapon ng mga pound ng kahihiyan. Ang mga bagay ay hindi kailanman naging problema. Ang aking asawa ay pansamantalang nangangasiwa ng pagbabayad ng bill. Ang pagpapakawala ng kontrol sa pananalapi ay nakakatakot, ngunit kinakailangan para sa muling pagbuo ng tiwala. Ang bawat bill na kanyang binayaran ay pakiramdam na isang brick sa aming bagong pundasyon. Binayaran namin ang aming unang credit card ng ganap. Ang panonood ng balanse na yon na maging zero ay mas kasiya siya kaysa sa anumang shopping high na aking naranasan. Tunay na tagumpay kumpara sa pansamantalang pagtakas. Nagsimula ako ng side business gamit ang aking mga kasanayan sa marketing. Ang dagdag na kita ay diretsyo sa pagbabayad ng utang. Ang pagbuo sa halip na pagkonsumo ay pakiramdam na hindi ka panipaniwalang makapangyarihan at nakapagpapagaling. Napansin ng aking anak na hindi kami nakakakuha ng maraming package. Sinabi ko sa kanya na kami ay nakatuon sa mga karanasan sa halip na mga bagay. Sa unang pagkakataon, hindi ito kasinungalingan. Nagkaroon kami ng aming unang cash-only na bakasyon. Walang credit card, walang nakatagong paggastos, tapat na pagbabudget lamang. Ang kalayaan mula sa mga lihim sa pananalapi ay nagparelax sa biyahe ng higit pa sa anumang luxury resort. Bumisita ang aking biyenan at nagkomento kung gaano kapayapa ang pakiramdam ng aming bahay. Hindi niya ibig sabihin sa pananalapi, ngunit iyon ang nagbago. Ang kaguluhan ay nawala dahil ang mga lihim ay nawala. Binayaran namin ang huling credit card. Ang pagsunog sa mga pinutol na card ay pakiramdam na isang relihiyosong seremonya. Kami ay malaya mula sa utang at malaya mula sa mga lihim na muntik na sumira sa amin. Ang aking asawa at ako ay nagsimulang magplano ng pinagsamang pananalapi para sa aming hinaharap. Ang pagtatakda ng mga layunin ng magkasama sa halip na pagtatago mula sa bawat isa ay pakiramdam na kami ay mga bagong kasal muli, ngunit mas matalino. Nagsimula ako ng support group para sa mga kababaihan na may adiksyon sa pamimili. Ang pagtulong sa iba na iwasan ang aking mga pagkakamali ay pakiramdam na ginagawang makabuluhan ang aking masakit na paglalakbay. Ang aking gulo ay naging aking mensahe. Ang aking trunk ng kotse ay walang laman na ngayon maliban sa mga grocery at soccer gear. Wala nang nakatagong shopping bag, wala nang mga lihim. Ang espasyo ay kumakatawan sa kalayaan na aming pinaghirapang makuha. Bumili kami ng aming unang pamumuhunan, isang rental property. Ang paperwork ay pakiramdam na surreal pagkatapos ng lahat ng credit card application. Kami ay nagtatayo ng kayamanan sa halip na nag-accumulate ng mga bagay ngayon. Naiintindihan na ng aking anak ang pera sa isang malusog na paraan ngayon. Nakikita niya ang kanyang mga magulang na nagtatrabaho ng magkasama sa halip na nagtatago mula sa bawat isa. Ang siklo ng mga lihim sa pananalapi ay nagtatapos sa kanyang henerasyon. Nagkikita pa rin kami ni A.R. Sharma, ngunit ngayon bilang mga kasamahan sa pagtulong sa iba. Sinasabi niya na ako ay naging mentor na kailangan ko 3 taon na ang nakalilipas. Ang mag-aaral ay tunay na naging guro. Namimili pa rin ako kung minsan, ngunit ngayon ito ay mindful at nasa loob ng budget. Ang kapanabikan ay nagmumula sa paghahanap ng eksaktong kailangan namin sa magagandang presyo, hindi mula sa lihim na adrenaline rush. Ang aming pagsasama ay mas malakas ngayon kaysa bago ang krisis. Kami ay dumaan sa apoy at lumabas na pinagsama-sama. Ang tiwala na aming itinayong muli ay mas malalim kaysa sa tiwala na aming sinimulan. Nagsimula kami ng college fund para sa aming anak. Ang paggawa ng unang deposito na iyon ay pakiramdam na pagsira ng mga henerasyon ng dysfunction sa pananalapi. Magmamana siya ng karunungan sa halip na utang. Ang babaeng nagtago ng mga binili ay natutunan na ang tunay na kayamanan ay wala sa mga closet na puno ng damit, ito ay nasa mga pusong puno ng tiwala at mga bank account na puno ng seguridad. Ang mga bagay ay nabubulok, ngunit ang integridad ay nagko-compound. Ngayon kapag dumating ang mga package, inaasahan at na-budget na. Ang doorbell ay hindi na nag-trigger ng panic. Ang aming bahay ay puno ng kapayapaan sa halip na mga lihim, at iyon ang pinakamahalagang pag-aari na aming pagmamay-ari.